bata? Okay. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Opo, handa na po! Handa na po kami! Kung handa na kayong makinig, uupo na tayo ng maayos. Pakipulot niyo yung mga maliliit na pala sa ilalim ng inyong mga upuan. Yan. Para maging manilis ang ating silid. Para lang, bago tayo pagsimula ng ating klase. At kung handa na kayo, mga bata, simulan natin ang ating klase sa pamamagitan ng isang wiki. Okay? Simulan na natin. Natutukoy sabay-sabay. Natutukoy ang pandiwa sa aspektong interpektibo mula sa binasang pangungusap at teksto. Isa lang ba? Ngayon naman, pakibasa naman ang pangalaman nating gayunin. Makabuo ng sariling pangungusap gamit ang pandiwang interpektibo. Maraming salamat at ang ating huling araw. Pakibasa na ang ating gayunin. Naipapakita ang pagpapahalaga sa disiplina at pagsisikap sa pamamagitan ng tamang paggamit ng mga pandiwa sa pangungusap. Okay, so ngayon naman, grapo muna tayo sa ating rating malikahan. Okay, hinarapin ko lang mga kulay. Naalala nyo ba yung ating nakaraang alamin? Okay, so una, ano nga ulit ang tawag mga bata sa mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw? Saluhin lamang kung hawak ko kung gustong sumagot. Sige nga. Ano ang tawag natin sa salitang nagsasaad ng kilos o galaw? Sige nga. Myler? Okay. Pandiwa nga ba? Tama. Bigyan natin si Ryder ng isang basa. Okay, pangalawang tanong. Pakibasa naman ang pangalawang tanong mga bata. Anong aspekto ng pandiwa ang nagsasaad ng kilos na natapos na? Ano yung tawag natin sa aspekto ng pandiwa? Natapos na. Sige nga. Sabihin nga. Yes. Steven, kayo. Perfectibo. Ibigyan natin ang dalawang bagsak naman si Steven. Okay. Pangatlong tanong. Tukuyin ang aspekto ng pandiwang ginamit. Meron ako dito ang pangungusap. Nag-aral si Ana kagabi. Ano kaya yung pandiwang ginamit sa aking pangungusap? Kaya siya sabihin. Nag-aral. Nasaan ang aspekto ng pandiwa yung nag-aral? Sige nga, Renz. Sige, Renz. Okay na yun. Perfect. Ibo mo. Sabihin natin si Renz of the Nation ng tag-isang bagsak. Ready, go! Okay. Pang-apat. Okay. Tukuyin ang pandiwa sa pangungusap. Ibasa nga natin yung ating pangungusap, mga bata. Maglalaro sila bukas ng umaga. Tukuyin ang pandiwa. Makadali lang yan, ha? Sige nga. Sige natin. Okay, Brandon. Kayo. Maglalaro. Bigyan natin ng isang bagsak. Si Brandon. Okay, ngayon naman. Pagmasdang mabuking ang mga larawan na aking ipapakita.
Tumingin ka sa screen. Okay? Ano kaya ang ginagawa ng bata sa larawan? Kita. Nagbabasa. Inatin. Nagbabasa. Nakusan. Nagbabasa. Sino ginagawa niya? Taas ang kamay. Okay, very good. Magbasa tayo, ha? Pangalawang larawan naman. Ano kaya ang ginagawa ng bata sa larawan? Jesusa. Kumakain. Sulat natin yung sagot ni Jesusa. Kumakain. Okay. Yun na naman ang huling larawan. Ano kaya ginagawa niya? Ginagawa niya rin po. Ibang kamay. Fernando. Nagdo-drawing ba siya? Iba pang sagot. Yes, Artie. Nagsusulat. O kaya naman ay ano kaya ginagawa niya, please? Pwede naman yung sagot ninyo. Pwede siyang nagdo-drawing, pwede siyang nagsusulat. Pero ang tamang sagot dyan ay nag-aaral katulad ng ginagawa ninyo. Nag-aaral. Okay, basa nga natin, sabay-sabay. Nagbabasa, kumakain, nag-aaral. Nag-aaral. Ang mga salita ay nagpapakita ng kilos, tama ba? Sa kasalukuyang ginagawa. Napansin natin, nagbabasa yung bata, kumakain, at nag-aaral. Ang tawag natin ito mga bata ay pandiwa sa aspektong perpektibo o nagaganap. Kasi natin natin nagaganap, kasalukuyan pa lang na ginagawa. Sabihin mo nga, ginagawa. Ginagawa. Anong ginagawa natin yun? Nag-aaral. Anong ginagawa ni Sir Mark? Nagtuturo. Anong ginagawa ninyo? Nakikinig. Yan ay ilang sa mga halimbawa na tinatawag natin na imperfectibo o aspekto ng imperfectibo o nagaganap. Okay? Ngayon naman, meron akong inandang babasagin ngayong araw dito. Pero bago tayo magbasa, alamin muna natin yung pamantayan natin sa pakikinig at pagbabasa. Pakibasa nga natin yung letter 8. Lahat ng lalaki. Bukunang maayos O gawin naman. at pakinggan ang tekstong babasahin. Gawin lang natin o kuman maayos. Kasi hindi natin maintindihan kung hindi tayo nakaupo ng maayos at hindi tayo kinig. Unawain mabuti ang teksto upang makasagot sa talakayan. Mamaya, meron ang hinihanda ng mga tanong. Pagkatapos natin basahin ang kwento na ating pag-aaralan. Letter C. Isulat ang mahalagang detalye sa tekstong nakakinggan. Pwede yung isulat sa notebook yung mga karuhan o kung ano man yung mga mahalagang informasyon ng ating makakakinggan. At ang huli, pakibagsak mga bata. All together, lahat tayo. Ikinig sa teksto. Lalaki. Ngayon, ang gagawin muna, ako muna magbabasa, ha? Mamaya tatawag ako ng isa, at mamaya lahat naman tayo magbabasa. Okay ba yun? Sige. Ang batang masipag mag-aral. Si Anton, alam niyo ba kung bakit Anton ang ginamit nila? Si Sir Mark, ang palayaw niya ay, sa bahay, ay Anton. Kaya ginamit kong pangalan dyan ay si Anton. Si Anton ay batang masipag mag-aral. Kumakain siya ng masusustansyang pagkain araw-araw upang makalitining malusog at matalino. Pagkatapos kumain, sinasagutan niya na kaagad ang kanyang mga tatarkin. Kayo ba ganun din kayo? Pag-uwi na ng bahay, kumakain kayo? Nagpapahinga ba kayo? Mabuti. Okay. Pinag-aaralan niya doon ang kanyang mga aralin sa math at science na pinahihirapan niya. Nahirapan siya sa math at sa science, pero pag-uwi niya, sinisigurado niya mag-aaral siya para pumusay siya doon sa kanya asignatura. Maya-maya ay nagbabasa naman siya ng aklat at pinapalawak ang kanyang kaalaman. Sa buong maghapon, siya ay nag-aaral, nagsisikap at naghahanda para sa kanyang kinabukasan. Ngayon, tawag naman ako ng isang bata na pwedeng iulit ng aking babasahin. Sino pwedeng magbasa? Lorraine, pwede ba ikaw magbasa? Pakiulit ng ating kwento. Sige na.
Wait lang, meron ako dito mikropono. Sayang na lang natin yung mikropono. Sige. Masama. Si Anton ay batang masipag mag-aral. Kumakain siya ng masusustansyang pagkain araw-araw upang mapanatiling malusog at matalino. Pagkatapos kumain, sinasagutan na agad ang kanyang takdang aralin. Pinag-aaralan niya ang aralin sa math at science na pinahihirapan niya. Maya-maya ay nagbabasa naman siya ng aklat at pinapalawak ang kanyang kaalaman. Sa buong maghapon, siya ay nag-aral, nagsisikap, at naghahanda para sa kanyang sasama. Maraming salamat, Doreen. At kayo naman, tayong lahat naman ang magbabasa. Okay? Sige. Sabay-sabay. Ang batang masipag mag-aral. Si Anton ay batang masipag mag-aral. Kumakain siya ng masustansyang pagkain araw-araw upang manatiling malusog at matalino. Pagkatapos kumain, sinasagutan niya agad ang kanyang takdang aralin. Pinag-aaralan niya ang aralin sa math at science na kinahihirapan niya. Maya-maya ay nagbabasa naman siya ng aklat at pinapalawak ang kanyang kaalaman. Sa buong maghapon, siya ay nag-aaral, nagsisikap, at naghahanda para sa kanyang kinabukasan. Sa palagay ko, naunawaan nila ang ating binasa. Ngayon naman ay sagutan natin yung ilang mga katanungan mula sa ating o teksto binasa. Okay? Sige, gawin natin ha. Ang gagawin natin, siguro rin natin nila kung kakamahay ko. Pag kumikilap mo lang, hawak-hawak ninyo ito. Pag sinabi kong stop, siya ang sasagot ng tanong. Pwede mo ba yun? Pag-ala na, sige. Bahay, kubo, 1, 2, 3, go! Bahay kubo, kahit munti. Stop! Francis, sige na. Sagutan mo nga yung unang tanong. Sino ang batang masipag? Si Anton. Tama. Bigyan na natin si Francis na Aling Junisa Club. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good. Very good. Gawin natin. Leron-leron sila naman. 1, 2, 3, go! Leron-leron sila. Buko ng papaya. Dala-dala'y gusto. Stop! Si ano lang, si Wagner. Agnes, kaya mo sagutin yung dalawang tanong. Bakit nasabi masipag si Anton? Agnes, bakit kaya masipag? Bakit natin nasabi yung masipag si Anton? Ano ginagawa niya? Siya'y nag-aaral na mabuti. Agnes, nag-aaral ka ba na mabuti? Very good. Okay. Pangatlo naman. Ano naman kanta ang kakantay natin? Parang bukid, alam niyo ba? Tignan natin. Ready? Parang bukid. 1, 2, 3, go! Paru-paru bukid, nalilipat-lipat. Stop! Okay. Stop. Sino may hawak? Tinitawan. Sino may hawak? Si Shane. Shane, basahin mo nga yung pangatlong tanong. Ano ginagawa ni Anton? Okay, very good. Okay? Bigyan natin si Shane naman ng good. Very good. Excellent lang. Ready, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Good, very good, excellent. Ngayon, basahin naman natin yung mga panagot. Magbigay ng mga pandiwa na makikita sa kwento. Ngayon, i-flash ko ulit yung ating kwento, mga bata. Ano yung mga pandiwa ang binangin sa kwento? Tingin na. Lorraine? Kumakain. Kumakain. Ano pa? Sige, Rika.
Nag-aaral. Nag-aaral. Meron pa ba? Yes, Chelsea. Nagsisikap. 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 Ano pa? Divine. Nagbabasa. Meron pa ba? Nagbabasa. Meron pa ba? Sige, Sophie. Naghahanda. Naghahanda pa. Naghahanda. Okay? Meron pa ba mga bata? Meron pa. Isaiah. Pinapalawa. Okay? Pinapalawa. Okay na natin ha. Meron pa ba? Meron pa? Sige, Ania. Sinasagutan. Okay. Sinasagutan. Masahin niya natin muli ang mga bandiwa, mga bata, sabay-sabay. Kumain, nag-aaral, nagsisikap, nagbabasa, nagpahanda, pinapalawa, sinasagutan. Okay, sige. Ngayon, ang mga salitang nagpapakita ng kilos, yung mga binanggit ninyo mga bata, okay? Ay mga salitang nagpapakita ng kilos na kasalukuyang ginagawa pa lamang. Okay? At sa aspekto ng pandiwa, tinatawag po natin ito mga bata na imperfectibo. Sabihin niya natin, imperfectibo. Imperfectibo. Okay, so pakibasa nga, sabay-sabay. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Meron tayo iba't ibang aspekto ng pandiwa. Nung naalala nyo, pinag-alala natin, tinatawag natin perpektibo. Pero pag sinabi natin ginagawa ka lang, kung nagkakala ka lang, tinatawag natin ito na aspekto ng pandiwa na imperfectibo. O ang ating palatandaan ay kasalukuyang nagaganap. Ulitin niya, ano ginagawa ni Sir Mark ngayong araw na ito sa oras na ito? Nagtuturo. Nagtuturo. Kayo naman, ano ginagawa ninyo? Nakikinig. Nakikinig. Ano pa? Pwedeng sumasagot. Yan ay mga ilan sa mga halimbawa na tinatawag natin ang imperfectibo. So, pag sinabi natin aspekto ng imperfectibo, ito ay kilos na ginagawa pa lamang o kasalukuyang nagaganap pa lamang. Meron akong ito mga inagdan halimbawa mga bata. Basahin niya natin, sabay-sabay. Kumain. Sinasagutan. Sinagutan. 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 Nagbasa. Itong mga salita na ito ay nasa pawakas. Okay? Pag sinabi natin pawakas, may pagdating at salita ugat. Kung kayo tatanungin mga bata, okay, paano kaya magiging imperfectibo ang salita kumain? Tingnan nga natin. Saluhin na rin. Sige, friends. Kumakain. Tumpak. Okay? Paano naman ang sinagutan? Paano kaya magiging imperfectibo to? Yes, highly. Sinasagutan, mahusay, at ang huli, paano naman magiging imperfectibo pag sinabi natin nagbasa? Makalis. Nagbabasa, mahusay. Sorry. Okay, tinamaan. Okay? So, tingnan natin kung kumain, pag sinabi natin, pag gagawin natin itong imperfectibo, magiging sabay-sabay. Kumakain. Okay, kapag ang sinagutan ako, magiging sinasagutan. At ang ulit, nagbasa na Nagbabasa. anong napansin ninyo sa mga salitang halimbawa? Ano napansin ninyo? May nagbago pa? Nagbago ang kanyang salita. Very good. Sapagkat itong mga salita na ito ay mga salitang nagaganap pa lamang o nangyayari pa lamang. Na tinatawag din natin na aspekto ng panliwat ng imperfectibo. Okay? Ngayon naman, meron ako dito inihandang sitwasyon. Okay? Sagutin natin ang word problem at ipaliwanag ng sagot gamit ang pangungusap na nasa imperfectibo. Si Ben ay nagsusulat. Nasaan ang imperfectibo dito? Si Ben daw ay nagsusulat ng apat na pangungusap bawat araw. Ilang pangungusap ang kanyang ginagawa? Ang galing ni Ben, no? Kaya niya makagawa ng apat na pangungusap.
na isusulat niya sa loob ng itong ataw. Oh, may mathematical dito ha, hindi lang po Pilipino. Tignan nga natin. Yes, Lord. Very good. 28. Bakit? Ano nangyari natin? Anong ginawa mo? Minultiply. 4 times ano? Very good, mga bata. O ngayon, meron tayo dito ng laro. Gusto nyo ba ng laro? Okay. Sige. Okay. So meron tayong ilang mga katanungan dito ha. Pero kailangan ko ng inyong partisipasyon. Okay? Sige. Ang tawag natin sa laro na ito ay imperfectibo word quest. Pakibasa nga, sabay-sabay. Imperfectibo word quest. Simulan na natin. Handa na ba makinig? Opo, handa na po. Handa na po kami. Okay. Ang gagawin kapag gusto sumagot na natin dito, ha? Siguro magulong ito ang mga mouse, no? Pinili ang tamang sagot. Pakibasa nga muna na sabay-sabay. Alin sa mga sumusunod ang pandiwa sa aspektong imperfectibo? Sino gusto sumagot? Sige nga. Okay ka. Lapit ka dito. Sige nga. Pindutin mo ang tamang sagot. Tingnan natin kung anong letra ang tamang sagot. Okay, tumpak. Okay, ang tamang sagot ay letra D. Okay, ako naman tayo sa pangalawang tanong. Pakibasa nga ng lahat ng mga babae. Ano ang tamang anyo ng imperfectibo ng pandiwang sumayaw? Sino gusto sumagot? Sige na. Iba pa may naman. That means. Sige nga, piliin mo ba? Susunod touch kayo na yan, ha? Sige, piliin mo. Tumpa. Alam ko na naman ito. Ako naman tayo sa pangatlo. Ako na magbabasa para sa inyo, ha? Kung si Mark ay nagbabasa ng dagang libro sa loob ng 2 oras, bawat araw, ilang oras ka nagbabasa sa loob ng 5 araw? Sige nga, Eliza. Kapit ka dito, Eliza. Piliin mo ang tamang sagot. Okay. Complete. Tapaw. Tama ba si Eliza? Tumpa! Okay, alam ko na natin ang Eliza. Tanong. Pasahin naman ang lahat ng lalaki. Sabay-sabay. Alin sa mga pangusap ang naglalarawan ng kasalukuyang kilos ng hayop gamit ang imperfectibo? Pilipino sa pag. Hindi ka? Ilan niya natin? Ibang kamay naman. Parang sila pa nila nagsasagot. Roger, nakit sa laptop. Nalungkot si Bente. Naging si Bentok na siya. Sinong tutulong kaya na? Roger. Number nila, number 4. Sige na, tulungan mo nga. Tulungan mo nga, Erica. Sige na. Sila na natin, Erica. Sige na. Pagusay. Okay, magkagapa naman tayo sa pagmuli. Tayo naman, sabay-sabay. Alin? Sabay-sabay. Alin sa mga pangusap ang nagpapakita ng disiplina at pagsisikap gamit ang imperfectibong pandiwa? Maligyan din ang tamang sagot. O ibang kamay naman. Helper ka. Okay, helper ka. Pindutin mo.
Dito, dito, dito. Yan. Alam na natin dyan, gentlemen. Okay? Ngayon naman, ay dadako na tayo sa palagay ko, handa na kayo para sa ating pangkatang gawain. Pero bago tayo lumako sa ating pangkatang gawain, ay magbigay muna kayo sa akin ng ilang mga pamantayan. Ano ba yung dapat natin gawin kapag tayo ay napapangkatang gawain? Kayo, ng pangkasa, ano ba tayo? Magtulungan na, dapat kung isa lang ang gagawa, lahat tutulong. Sige, mag-isa, ano ba? Let's go. Tahimik ang gumagawa. Okay? So ito yung gagawin natin ng guys para makakuha kayo ng puntos, mga bata. Pagka kayo ay lahat tama ang inyong sagot, makakuha nyo ng puntos, maligari ng manila, 3 puntos, lahat aktibo ay 10 puntos. At ang tama na score, kung karamihan ay tama, 4 points. At ang tama ng ganda, 2 puntos, karamihan ay aktibo, 10 puntos. Makakakuha kayo 5 puntos sa mga kapagkaunila ang tama, unang at pangalikan ng idea, inilaglang ang aktibo. Tawagin ko muna ang leader ng unang pangkat. Group 1. Unin ito. Group 1. Group 2. Group 3. Group 3. At Group 4. Nasaan ang Group 4? Nasaan na dito pala? Sige. Okay. So, dinigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang ating activity. Pero, mag-start na aming timer kapag kayo nandun na sa inyong mga pwesto. Okay? Gawin natin sa tahimik. Simulan na. Ready? Go! Simulan na ang araw mo sa Pilipino. Mga kwento at kalipitan, tiyak na may matutunan. Pangalan at panggaling, pandiwa at panguli, pangabay at pangatnik, pangungol at pangangkot. Sige, so, okay na. Okay na. Una. Ay, please, Okay. Meron diyan sa loob na kunin yung mga menu vendor pay, hindi, masahin yung instruction doon sa loob ng ating yun, sakit. Pagdating ko na hindi mo yan. Oo. Kung sabihin ng konti, simulan na ulit. Simulan na ulit. Sana mo, magsayangin ang oras, ha? Sayangin ang oras. Inanin mo yung meron sa kumulang paper sa loob, doon yung muna yung sulat para kasi mapahulaan yung mamaya. Sige. Mas isa lang yung ano yung ay drawing, yung mga isa lang naman eh. Okay na yun. Drawing na, tulong-tulong. Diretso na. Diretso na. Sige. Isip mo yung iba, habang yung isa nasasalit na yung isa, di ba? Meron na, pinagin mo dito ang kapula. Di ba? Pinagin mo lang dito, pinagin mo lang ako. Sino yung tatlo na magkakasin ng mag-remote ni? Tayo? Tayo, magkakatlo. Sige ko. Magkakatlo. Ang
lang gawin mangunguna. Yes, no? Magmamit. Tapos, ang sasabihin niya ha, o hindi maliit mo. Meron na lamang kayong 2 minutes and 2 seconds. Okay na? Sige. Okay, sige. Hindi ko pa ang ibisa. Ganyan yung cake. Nakalaki-laki lang cake. Kapag sila naglalaki, malalaglag pa. Sige. Okay na? Ang pakaliit lang ng dulo ni Taylor, ang laki-laki ng box. Laki mo. Isa na nakikita. Ano yung nakikita pa nung ko? Bumuhit ng isang gawain. Isa na. Okay na. Okay na. Kasi may pagtungulong na maglulay. Di ba? Wala kayo nakatungangan. Ang tingin ng plato na ginawa. Ay, my goodness. Sige, kabit niya na. Kabit niya na. Sige, kabit na. Kabit na. Kabit niya na. Kabit na. Ayan na pa. Kumalit. Ewan ko, kumalit tayo. Next up. Ayun kasi nagkakot nito. Kaya kami namanit ng lapis. Sabi ko, pantay-pantay, di ba? Pantay-pantay, ano? Lahat mo magkakabit. Dito nyo, dito nyo, dito. Sige. Okay, time shot. Balik na sa pwesto. Bumalik na, dalawa lang magkakabit. Lahat maupo na. Okay? Nasaan ang group 1? Ano sila doon? Ayun mo nalaglag yan. Ayusin niyo muna. Thank you, ma'am. Ako, ma'am. Nalaglag, ma'am? Okay na yan. Eto, tingnan nyo rin, so. Sabi ko dito, ngayon nalaglag. Dami-dami. Wait ka naman ng grupo. Kung magkakabit, oh. Sige. Okay niya, kumukula. Okay? Dumako na tayo sa ating pag-uula. Maupuna lahat. Maupuna. 1, 2, 3, 4, and 5. Maupuna. Dito ka. Dito. Tinatawagan ko lang ang aking tagapagkulang sa unang pangkat. Ito kayo daw. Nasa yung marker. O yung harangan yung gawa ninyo. Oh, go. Magandang umaga, Ginoong Peralta. Magandang umaga, mga panauhin. Ako po si Lorenzo and si Martires.
bahay at isulat ang kantiwa sa imperfectibo. At hugas ako ng plato sa bahay. Maraming salamat po sa pakikinig sa amin. Okay, maraming salamat. Unang pangkat. Bigyan natin ang unang pangkat ng ang galing-galing rap. Ready, go! Ano muna natin ha? I-check muna natin ang gawa ng unang pangkat. No? Dati lang mo muna maayos muna. Wala akong maririnig nila sa salita. Okay? Sa unang pangkat ay hindi sila ng task na bumuhit ng isang gawain sa bahay. Okay? So kung makikita nyo sa laro, kaya naman medyo maliit lang, pero nakikita ko naman dito, pinapakita dito na naghuhugas ng pinggan o ng plato. So ngayon, gagamitin ito sa isang pangungusap. Naghuhugas ako ng plato sa bahay. Ano ang aspekto ng pandiwa na ginamit sa unang pangungusap o doon sa pangungusap na ginamit ang unang sabay-sabay? Naghuhugas! Very good, naghuhugas. Nagamit ba nila ang aspekto ng perspektibo? Oo. So mahusay. Bigyan natin ang unang pangkat ng 10 piso tuloy. 10 puntos base sa ating rubrics. Okay? Dako naman tayo sa ating pangalawang pangkat. Okay, kung iniwit ko ako na doon sa harapan. Yan, sige. Palito kayo sa inyong gawa. Magandang umaga, Ginoong Peralta. Magandang umaga, mga panauhin. Ito po ang gawa ng Group 2. Mundo, magbigay ng tatlong pangungusap gamit ang kantiwang perspektibo mensahe ng mga lahat. 1. Nag-aaral ang batang babae para sa kanyang pagsusulit. Number 2. Gumagawa ng takdang alanin si Ben. Number 3. Bumababa si Ben sa hagdan. Okay, mahusay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin. Okay, bigyan naman natin ang ikalawang angkat ng good job na. Ready, go! 1, 2, 3, D-O-O-D-J-O-B, good job! Good job! Okay, yung ganyan mga bata, yung ginamit ng ikalawang pangkat na aspektong imperfectibo. Sa unang bilang, sige, Dore, kabilugan niya. Mahusay, nag-aaral. Ano nga ulit mga bata ang ginamit na imperfectibo sa unang pangungusap? Ano naman ang ginamit sa pangalawa? Sige nga. Oh. Makamay naman, Liza. Sabihin mo muna sa akin. Bumagawa. Yun, mahusay. O, kumubra na. Doon na sa kumagawa. Nabilugan mo rin, mabilaw na. Ito na. Kumagawa. Mahusay. At kumanda naman. Chelsea. Ano sagot mo? Kumagawa. Kasi okay, mahusay. Ngayon, bigyan natin din ng 10 puntos sa ikalawang pangkat. Ngayon ay lumako naman tayo sa pangatlong pangkat. Mga kalawang pula, kumunta na sa harapan. Magandang araw, Ginoong Peralta. Magandang araw sa mga pamangkin. Ito po ang gawa ng pangkat. Nakasan. Kumuha ng kilos, role-play, ng pandiwa sa imperfectibo at huhulaan sa klase. Sinulat nyo ba sa loob ng ating color paper? O handa na bang ipahula ng ating ikatlong pangkat?
Patawagin natin ang lahat ng mga miyembro ng ikatlong pangkat sa harapan. Kilos na mabilis, huwag bumaba. Kilos na mabilis. Unang salita na pamumulaan. Punta kayo dito sa gitna. Yung unang bata o unang grupo na magpapakita noong pamumulaan ng salita. Ano kaya ang aspekto ng pagdiwa yung kanilang pinapamulaan? Kayo na tumawag rin. Pakita nyo ako tama. Usap mo na konti. Tingnan natin. Natin! Tama. Naglalaro. Okay. Yung susunod na salita naman. Kanita. Tingnan natin. Iba pa. Again. Tama. Tingnan natin. Naglalaro ba? Mahusay. Okay. Ang huli. Tingnan natin. Okay, mahusay. Pangkat, tatlo. Bigyan natin ang pangkatatlo, nagawa nila yung tatlong mga salita at kanilang demonstrate o gumawa sila ng mga kilos. Sino ang kulang? Bigyan natin ang pangatlong pangkat ng SAES Club. Ready, go! Okay, 10 puntos din. Okay, at syempre, ang huling pangkat, ang ika-apat na pangkat, pinakabago ko lang ika-apat na pangkat. Tandaan. Ikaw lang ba? Magandang umaga, Ginang Peralta. Magandang umaga, mga panauhin. Ako po si Ren Stephen A. Tula. At ako naman po si Lauren A. De Los Reyes. Ito po ang gawa ng pangkat 4. Gawa ng kilos o roleplay ng pandiwa sa imperfektibo at klase. Tulad dito ang ginawang kilos at pandiwa. Nagwawalis si Max. Ano yung salitang dyan? Imperfectibo. Nagwawalis. Nagwawalis. Naglalaba si Zian. Ano naman yung imperfectibo sa pangalawang pag-uusap? Naglalaba. Naglalaba. At Nagtatanim si Alex. ano naman yung imperfectibo sa pangalawang pag-uusap? Nagtatanim. Nagtatanim. Very good. Okay, meron din kayo 10 puntos. Tingnan natin ang ika-apat na pangkat ng Good Job Club. Ready, go! Okay. Sige, ngayon naman, mga bata. Okay. Gawin natin itong sulit ng usap. Okay? Ilabas na ang inyong mga whiteboard. Nabigay sa atin ang ating pinakamamahal na favorite toy. Pero kasi, gamitin niya natin yung ating mga whiteboard. Okay? Ang gagawin natin, isusulat natin ang anyong imperfectibo ang mga sumusunod na mga salita. At gagamitin natin mamaya ito sa pangungusap. Okay? Nakalabas na ba ang ating mga whiteboard? Opo, okay. Sige. Unang maayos, friends. Unang maayos. Huwag po muna magsalita. Okay? May ipapakita kong mga salita, mga bata. Pero ang gagawin natin ay aayusin natin ito sa anyo ng aspekto ng imperfectibo. Okay? Una, sige nga, pakilagay ang sagot sa inyong mga whiteboard. Hintayin ang aking signal bago itaas ang inyong mga sagot. Paano magiging imperfectibo ang salitang naglinis?
Sagot? Ipakita sa likod. Okay? Ang tamang sagot ay naglilinis. Tumpak. Okay? How about ang ating pangalawang salita? Umarte. Sige, burahin ko na. Burahin. Okay? Umarte. Sagot? Okay. Umaakit. Tingnan ko ang mga sagot ninyo. Karamihan ng sagot ay umaakit. Okay. Talikod. Okay pa sa likod? Okay. Ang tamang sagot ay umaakit. Ang pangatlong bilang. Umawit. Umawit. Sagot? Oh, pasang ayos. Okay? Okay, ang tamang sagot sabay-sabay. Umaawi. Okay pa sa likod? Okay, tama. Umaawi. Pang-apat. Okay. Ang salita ay nag-gitara. Paano ito magiging imperfectibo? Medyo naririnig ko magiging dito sa pangatlong row. Wala akong mag-uusap. Okay? Show me now. Okay? Ilan po ang inyong mga sagot? Marami ka pang sagot kaya lang, pero may mga mga spelling. Ang tamang sagot ay nag-gita. Napakichat yung mga sagot ang yung spelling ng ilan na. Sige. At ang huling bilang, tumawa. Okay. Tingnan natin. Tumawa. Show me now. Okay. Ang tamang sagot ay sabay-sabay. Tumatawa. Nakita sa likod? Okay, ang tamang sagot ay tumatawa. Ngayon, mula sa mga sagot ninyo, kabila lahat ng ating mga whiteboard, pili nga tayo ng isa at gamitin natin sa pangungusap mga bata. Naglilinis, umaate, umaawit, nakikita, tumatawa. Pili nga kayo ng isa at gamitin sa pangungusap. Rider. Ulit. Naglilinis si Ana ng bakura. Tumpak. Isa pa. Isa na lang. Renz. Nagigitara si Beth. Magagdalang pa natin. Nagigitara si Beth tuwing linggo. O tuwing linggo. Okay na yun. Sige. Ngayon naman, ano ang natutunan natin ngayong araw na ito? Mga bata, may natutunan pa ngayong araw? Ano ang natutunan natin ngayong araw na ito? Yes, Stephen. Very good. Pakiulit nyo nga. Sabihin nyo nga. Tungkol sa imperfektibo. Sa aspekto ng pagdiwan ng imperfektibo. Mamang ibig sabihin ng aspekto ng imperfektibo na pagdiwan. Base sa pagkakaunawa nyo sa ating mga activities, sa ating mga ginawa, sa ating talakayan, ano nga ba ang sinasabi natin ang aspekto ng imperfektibo na pagdiwan? Kanina. Ginagawa pa lamang o nangyayari pala. Very good. So, basahin natin ang sabay-sabay mga bata. Ang aspektong imperfektibo ay ginagamit kapag nais nating ipakita ang kilos na nangyayari sa kasalukuyan o mga gawain na paulit-ulit nating ginagawa. Ano ba yung pag-iulit natin? Sa palagay ninyo, anong ginagawa natin araw-araw na paulit-ulit? Okay. Dito. Nag-aaral. Ano pa? Sa bahay, ano ba yung araw-araw yung ginagawa? Okay. Naghuhugas. Ano pa? Naliligo. Nagwawalis. Natutulog. Kumakain. Nagsisipinyo. Ano pa? Naliligo. Lahat ng mga binigay ninyo ay mga halimbawa ng aspekto imperfektibo. So, tandaan natin mga bata na mapagpaulit-ulit natin ang ginagawa, tinatawag natin ito na sabay-sabay Aspektong imperfektibo.
halimbawa ng aspekto perpektibo. So, naunawaan ba ang ating aralin? Handa na tayo, may dadako na tayo sa ating pagsusugit. Kumuha ng water, pero ano yan natin masasabihan natin? Sagot na lang dito mismo, ha? Sagot lamang. Sagot na lang. Okay. Ano pa? Sagot ka. Cobra? Okay. Tatlong minuto, kaya na ba? Sige, sagot na na. That's okay. Okay, tapos na ba? Okay. Tapos na? Sino hindi pa tapos? Hintayin lang muna natin. Hintayin lang muna natin. Sige. Last time, board men, mga tapos na? Sige, yung mga tapos na, kung ang katabi niya tapos na rin, pakipagpalit tayo. Maglagay ng iniwasto ni. Okay. Okay? Meron pa bang nagsasagot pa? Wala na. Lahat na? Tapos na? Row 1. Tapos na lahat? Okay na. Row 2. Okay na. Row 3. Okay na. Sagot na natin. Unang bilang. Alin sa mga sumusunod ang nasa aspekto ng perpektibo? Letra? Letra? C. Kumakain ng mangga. C. Isa. Sino nakakuha ng tama sa unang bilang? Okay. Pangalawa. Sabihin na lang yung letra. Number 2, ano sagot? B. Letter B. Ano yung letter B? Masaya. Masaya. Pangatlong bilang. Pangatlong bilang. Anong letra? Letter B. Si Ana ay nagpapasa ng intro ngayon. Number 4, ano ang tamang may perspektibo ng pagdiwang umiyak? Ano yun? Umiyak. At ang huling bilang, ano lima? Ano siya ba? Letter? Letter B. Hindi lang ang score. At ibalik sa may-ari. May naka-perfect kayo? Tingnan natin. Wait lang muna. Pero paano ang kulat mo ilan? Kumulong lang muna. Okay. Sino na nakakuha ng 5? Taas ang kamay. Wala ka. 2, 4, dali lang. Meron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ilan naman ay nakakuha ng 4? Taas ang kamay. Sila. Dalawa. Tatlo. 4. Okay. So, tama ba? 45. Okay. Sige. Para sa inyong takpan aralin. Okay? Ilagay ko sa inyong note. Sa mga nakakuha ng 4 and 5, o kayo naman kami nakakuha ng 4 and 5, pakisulat ang inyong aralin. Wala naman nakakuha ng 2 to 3, saka 0 to 1. So, ang gagawin natin yung pagyamanin.
yung mga nakakuha ng 4 and 5, gagawin ko, kumuha ng ibang pangungusap na gumagamit ng pagdiwang imperfectibo. Bibilugan ng pagdiwang ginamit sa bawat pangungusap. Okay? Tapos na? Sige. Ngunit ko nga yung mga gamit natin sa ating pagkakagawain. Aking namunin gamit ng group 1, group 2, group 3, group 4. Nasaan ang group 4? Nasaan na? Group 4. Nasaan? Akin na. Yan, nasa rapat ko. Saan naksa? Okay. Sige. Mga bata, sa palagay ko, okay na tayo? Sige. Nilagay lang sa loob ng notebook yung inyong mga isa sa araw na ito. Tumayo na lahat, mga bata. Tumayo na. Paalam sa mga bata. Paalam na po, Ginoong Peralta. Paalam na po, mga panauhin. Salamat sa Panginoon. Okay. Sige lang, huwag muna kayo. Maraming salamat. Bago na yung mga Pilipino. Okay? Sige. That's it. Thank you so much. Okay. Sige, tago nyo na lahat ng inyong mga headdress, mga bata.